Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago ako sa pangalang Junel. Nakatira ngayon dito sa Laguna, ngunit galing ako ng ibang probinsya. Dito lang ako nakatira, Tito Makoy, kasi dito ako nagtatrabaho ngayon. Ang aking kwento ay nag-umpisa noong na-assign ako sa isang supermarket sa isang mall sa lalawigan namin. Dati kasi, Tito Makoy, merchandiser ang trabaho ko. At sa mall na iyon nagtagpo ang landas namin ni Timo. Si Timo ay isang security guard, naka-assign siya sa may back entrance at exit ng mga empleyado ng mall at mga tenants nito. Maitsura siya, kaso mukha yatang ang mahal ng kanyang ngiti. Libo yata ang halaga kung bibilhin mo ang kanyang ngiti. Di naman siya suplado at hindi rin naman arogante. Subalit kinakailangan yatang meron mo ng isang ritual na gawin bago mo siya mapangiti. Alam niyo po, sa unang linggong pag-duty ko sa supermarket na iyon, pagkatapos kong maglagay ng mga produkto kapalit ng mga nabiling items, lumalabas ako sa may back exit para manigarilyo. Lagi-lagi kaming nagkikita dito ni Timo. Ngunit Tito Makoy, hindi ko man lang siya nakitaan ng maaliwalas na pagmumukha. Kaya naman, nakakailang na kausapin at nakakailang na makipagkwentuhan. Linggo ng umaga, day off ko sa trabaho. Pagkagising ko, pumunta ako sa may tindahan para bumili ng almusal. Pandesal ang bibilhin ko, Tito Makoy. Nagkasalubong kami sa kalsada ni Timo. Alam niyo po, nagtaka ako kasi nakangiti siya sa akin nang makita niya ako. Marunong naman palang ngumiti ang Timong ito, Tito Makoy. Ito, Tito Makoy, ang pinakaunang pagkakataon na nag-usap kami. Malapit pala sa boarding house na tinutuluyan ko ang bahay nila. Itinuro niya sa akin ang kanilang bahay. Malaki ang bahay at magara at may dalawang sasakyang nakagarahe. Sa tingin ko, Tito Makoy, may kaya sila yung maayos ang kanilang pamumuhay, komportable sa kanilang buhay. Dahil nga sa nagkikwento-kwentuhan kami, inaya ko na siya doon sa boarding house ko para magkape at mag-almusal. Nagulat rin ako, Tito Makoy, kasi hindi ko inaasahan sumama siya sa akin. Napasarap ang aming kwentuhan. Magtatanghali na nang umalis sa boarding house ko si Timo. Nalaman ko na off niya rin pala noong araw na iyon. At iyon na, Tito Makoy, ang naging umpisa na padalas na rin ang kanyang pagpunta sa bahay. Maging gabi, paminsan-minsan pumupunta ito kung alam niyang nakauwi na ako. Naging magkaibigang ganap kaming dalawa ni Timo. Minsan nga, Tito Makoy, kung bagong sahod kami, nagja-jamming kaming dalawa, ngunit sa boarding house lang. Alam mo na po, nagtitipid. Saka mas maigi ito kasi walang istorbo sa kwentuhan namin. Makakapagkwentuhan kami ng masaya at wala kang pangingilagang ibang tao dahil wala kayong may istorbo. Sa aming madalas na kwentuhan, nakikita ko pa rin sa kanya, Tito Makoy, na tila palaging may malalim na iniisip. Nakangiti siya, ngunit makikita mong yung ngiting pang ibabaw lang talagang ngiti. Isang gabi, Tito Makoy, habang nagkikwentuhan kaming dalawa, hindi ako nakatiis, nagtanong ako sa kanya. Timo, may ipinagtataka ako sa iyo ng kaunti. Unang-una, baka isipin mo minamaliit ko ang trabaho mo. Hindi sa minamaliit ko ang trabaho mo bilang isang security guard. Alam mo, ang pagiging security guard ay isang marangal na trabaho yan at hindi madali. Mahirap yan. Kaya hindi sa minamaliit ko kung ano ang trabaho mo. Kaya lang, bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho, yung trabaho na kaayon sa level ng tinapos mo? Ito, Tito Makoy, ang tanong ko sa kanya. Naku, Junel, high school lang ang tinapos ko, hindi ako nakapagpatuloy sa college. Ito ang kanyang sagot sa akin, Tito Makoy. Bakit hindi ka nagpatuloy sa college? Ayaw mo? Alam mo, kayang-kaya ng mga magulang mo kahit sa pinakamahal na pamantasan dito sa lungsod. Yan, Tito Makoy, ang sagot at tanong ko sa kanya. Nako, Junel, alam ko na ang inaakala mo. Ang totoo niyan, malaki nga ang bahay namin, may kaya ang pamilya.
Ngunit ampun lang ako nila, hindi ako tunay na anak. Pagkatapos ko ng high school, hindi na nila ako pinag-aral ng college. Alam mo, gusto ko pa rin nga sanang magpatuloy sa college kaso mahirap. Subalit, pasalamat na rin ako ng malaki sa kanila dahil kinupkup nila ako, may bahay ako at pinalaki nga nila ako. Hindi naman mahirap ang pagtrato nila sa akin, maganda naman. Kaso iba nga talaga kung hindi mo tunay na pamilya, hindi mo kadugo ang iyong mga kasama. Alam mong naroon pa rin yung pag-aalangan at hindi talaga mawawala na kahit papaano merong mga gaps talaga. Hindi mo alam na kahit sa kanila ako lumaki magpahanggang ngayon, naroon pa rin ang aking mga paninimbang na palagi. Basta maganda naman ang pagtrato nila sa akin, ngunit mahirap nga talaga pag hindi mo kapamilya ang kasama mo, ang pamilya ang nakagisnan mo. Ang Tito Makoy ang pagkikwento sa akin ni Timo na ikinabigla ko rin talaga ang kanyang sinabi. Hindi pala siya totoong anak ng kanyang kinikilala at kinalakhang magulang. Nalaman ko Tito Makoy na sanggol pa lang siya nang iwanan siya ng kanyang ina sa pamilyang kumupkup sa kanya at yung kinalakhan niya ng pamilya. Habang lumalaki raw siya, hindi naman ito inilihim ng pamilyang kumukupkup sa kanya. Kaya noon pa man talagang meron na siyang pag-aalangan, bagamat hindi nga naman masama ang pagtrato sa kanya, maganda naman raw. Ngunit naroon nga ang pag-aalangan. Ang problema, yung umampon sa kanya, hindi gaanong kinuha ang impormasyon ng kanyang ina. Nakuha kung ano ang buong pangalan, ngunit kung taga saan, hindi ito malinaw at hindi sigurado ang address na kanilang natatandaan. Dayuhan lang pala kasi ang kanyang ina sa lungsod noon. Habang lumalaki si Timo, ang mga bagay-bagay sa kanyang pagkatao ay isang malaking katanungan. Maraming bumabagabag sa kanyang mga tanong na gusto niyang mabigyan ng kasagutan. Ngayon Tito Makoy, sa kanyang pagkikwento, alam ko na ang dahilan ng mga nakikita ko sa kanyang palaging parang malalim ang iniisip. At yung tila baga, mahirap mong mapangiti itong si Timo. Iyon pala ang dahilan. At ang napupuna ko pa Tito Makoy, sa pagiging magkaibigan namin, tila yata ngayon lang siya nakakapaglabas ng kanyang mga hinaing, ng kanyang kalungkutan at ang kakulangan sa buhay na kanyang nararamdaman. Kasi sa ngayon ko nakikita ang kanyang mga ngiti, yung ngumingiti siya na alam mong kahit papaano merong kasabay na tuwa sa pakiramdam. May mga pagkakataon na nagjajaming kami sa bahay, inaabot ng madaling araw. Hindi na siya umuwi sa kanilang bahay bagamat malapit lang ito sa boarding house ko. Sa kanyang pagtulog sa aking boarding house, magkatabi kaming natutulog. Isang gabi Tito Makoy, pakahiga namin, yumakap sa akin si Timo. Alam niyo po, first time ko ito na natutulog, merong nakayakap sa akin at lalaki pa. Dala siguro ng awa o kaya konsiderasyon ko sa kanyang kalagayan, hinayaan ko lang siyang yumakap sa akin. Kasi nakikita kong parang payapang-payapa siya at panatag na panatag ang kanyang pakiramdam sa ganoong nakayakap siya sa akin. At sa mga ganitong pangyayari Tito Makoy, lalo kaming naging malapit na magkaibigan. Alam namin pareho ang kwento ng buhay ng bawat isa sa amin. Wala nang sekreto. At sa mga paulit-ulit na nakakatulog si Timo sa bahay na kayakap sa akin, tila yata nahulog na pareho ang loob namin. Hanggang sa hindi namin namamalayan Tito Makoy, nagawa na naming dalawa ang isang intimate at pribadong bagay na dapat ginagawa ng lalaki at babae. At nang magawa namin ito ng isang beses, naulit ng naulit at nagtuloy-tuloy. Walang usapan Tito Makoy basta nagagawa namin iyon. Marahil dahil nga sa nagkakaintindihan kaming dalawa, tuwing nakakatulog siya sa bahay, nangyayari sa amin ang isang pribadong bagay. Lalo itong nagpatibay Tito Makoy sa aming samahan, naging magkasangga kami. Pareho walang syota. Sa panig ko masaya ako sa aming relasyon, magkaibigan ngunit
nakakagawa ng bagay na higit pa sa isang magkaibigan lang. Sabihin nating unofficial relationship o kaya friendship with benefits ang mayroon kami, Tito Makoy. Isang araw nagulat ako nang sabihin niya sa akin na pupunta siya ng Surigao para hanapin ang kanyang ina. Pakalipas ng mahabang panahong paghahanap niya sa Facebook, natuntun niya raw na nasa Surigao pala pareho ang kanyang mga magulang. Alam mo, Tito Makoy, ang unang naramdaman ko, nalungkot ako ngunit natuwa na rin. Kahit papaano, kaibigan ko siya, pagkakataon ito na makumpleto niya at mabuo niya ang kanyang pagkatao. Tumulak nga siya papunta ng Surigao. Sa kanyang pagpapaalam sa pamilyang kumupkup sa kanya, maayos naman ito, Tito Makoy. Pinayagan nga siya para hanapin daw at mabuo rin ang kanyang sarili, ang kanyang pagkatao, mabigyan ng mga kasagutan ang mga katanungang gusto niyang bigyan ng sagot. Sa panig ko, Tito Makoy, labis ko rin itong ikinalungkot kasi alam ko na dito na magtatapos ang aming ugnayan at ang aming samahan. Alam mo, Tito Makoy, sa mga breakups na dinaanan ko, sa aking mga naging syota, nasaktan ako siyempre. Ngunit ang sakit na aking naramdaman, hindi katulad nitong sakit na aking nararamdaman ngayon sa paghihiwalay namin ng landas ni Timo. Ewan ko ba, Tito Makoy, bakit? Tila yata sagad sa kalamnan at pakiramdam ang sakit na aking nadarama. Nung araw na umalis si Timo, hindi ko siya naihatid sa terminal kasi nasa trabaho pa ako noon. Ngunit, Tito Makoy, noong umuwi na ako sa boarding house, yung oras na dapat pupunta na si Timo sa boarding house gaya nitong mga nakaraang araw, lalong-lalo na noong hindi na siya pumapasok kasi nag-resign na. Bigla akong nalungkot, Tito Makoy, kasi wala nang dumating na Timo at alam kong hindi na darating sa boarding house. Ang lungkot talaga, Tito Makoy, para akong isang bangkerong na anuran ng sagwan. Wala akong ganang kumilos, ayokong lumabas ng boarding house, ayokong magtrabaho, ayokong gumalaw. Basta, Tito Makoy, hindi ko maipaliwanag ang lungkot at sakit na aking nararamdaman nung unang gabing iyon na wala si Timo. Alam niyo po, buwan talaga ang lumipas bago ako nakamove on. Makalipas ang ilang buwan, wala kaming komunikasyon ni Timo mula nang umalis siya. Ang ginagawa ko, tinitingnan ko lang paminsan-minsan ang kanyang Facebook para alamin kung ano na ang development ng kanyang paghahanap sa kanyang mga magulang. Ngunit wala akong nakikitang bagong post niya sa Facebook. Kaya naman, Tito Makoy, nagkakasya na lang akong magtanong sa aking sarili kung kumusta na kaya siya, nahanap na ba niya ang kanyang mga magulang, ano ang kanyang kalagayan. Natapos ang kontrata ko sa promo agency na aking pinagtatrabahuan, hindi na ako, Tito Makoy, nag-renew pa. Lumipat na ako dito sa Laguna. Nakapasok ako sa isang pabrika sa economic zone ng Laguna. Ginawa ko ito, Tito Makoy, para ganap na kalimutan at talikuran at makamubuon mula sa nagwakas na ugnayan namin ni Timo. Subalit, Tito Makoy, makalipas ang ilang buwan, natuwa ako kasi tumatawag sa messenger si Timo. Siyempre, Tito Makoy, excited ako kasi namimiss ko na rin itong si Timo. Matagal na rin panahong hindi kami nagkausap. Kaya lang, Tito Makoy, sa aming pag-uusap sa messenger, nalungkot ako kasi nakita ko ang kanyang ngiti sa camera, yung parang ngiting hilaw na naman. Alam mong napipilitan lang talagang ngumiti sa akin para itago kung anuman ang kanyang nararamdaman. At makalipas nga ang ilang saglit, Tito Makoy, umiiyak itong si Timo. Junel, pasensya ka na, alam mo na. Kahit ayokong maging madrama, kaso gusto ko lang talagang merong mapaglabasan ng aking nararamdaman, ng aking hinaing. Alam mo yung pakiramdam na parang wala kang sariling lugar,
Wala kang mapuntahan, wala kang pamilya, wala kang kadugo, mag-isa ka, wala kang pwedeng malapitan. Ito ngayon, Junel, ang pakiramdam ko. Para akong isang palaboy na walang uuwian. Mahirap. Alam mo, Junel, kahit pala ganito na tayo, matanda na, mahirap pa rin maramdaman ang ganitong kalagayan. Mahirap. Yung alam na alam mo at ramdam na ramdam mo na mag-isa ka sa mundo, wala kang kadugo, wala kang pamilya. Ito, Tito Makoy, ang mga sinasabi ni Timo sa kanyang pag-iyak sa pag-uusap namin. Nalaman ko sa kanya na natagpuan niya pala pareho ang kanyang mga magulang. Pareho ito sa Surigao, ngunit mayroon ng kanya-kanyang pamilya rin. Ayon kay Junel, sa panig ng kanyang ama, naging dahilan raw ng madalas na pag-aaway ng mag-asawa ang kanyang pagpapakita. Ito'y dahil nalaman ng asawa ng kanyang tatay na may anak pala siya sa labas. Siya nga. Ang kanyang ama pala, Tito Makoy, dati nang may pamilya nang magtagpo ang landas nila ng kanyang ina. Nagtagpo ang dalawa sa lungsod doon sa lalawigan namin. Pareho sila taga Surigao, kaya Tito Makoy, alam mo na po yung kultura talaga nating mga Pilipino. Kahit nasa lugar natin, hindi tayo nagkikibuan, hindi tayo nagpapansinan, ngunit oras na may makita tayong kababayan pala natin sa ibang lugar, biglang nagiging malapit ang loob natin. Ganyan yata ang nangyari sa mga magulang ni Timo. Nang malaman nila na pareho sila mga taga Surigao, naging magkaibigan hanggang sa nahulog ito sa pagkakaroon ng relasyon. At sa pagkakaroon nga ng relasyon ng dalawa, nagbunga ito, nagdalang tao ang nanay ni Timo. At siya iyon ang ipinagdalang tao. Umuwi sa Surigao ang kanyang ama, naiwan sa lungsod sa lalawigan namin ang kanyang ina noon nung ipinagbubuntis itong si Timo. Siguro, Tito Makoy, dala ng kung anong mahirap na sitwasyon, dumating sa desisyon ang kanyang ina na ipaampon na lang itong si Timo. Ngayon, pakalipas ng mahabang panahon, natagpuan niya ang kanyang mga magulang, ngunit ayon kay Timo, pareho ang pakiramdam niya, wala siyang puwang sa magkabilang panig. Ayon kay Timo, ang kanyang nanay raw, siyempre Tito Makoy, gustong makasama siya. Ngunit paninimbangan niya ang kanyang padrasto, kaya mahirap din sa kalagayan niya. At sa panig naman ng kanyang ama, mas lalong mahirap kasi nga lalong wala siyang puwang dito dahil sa siya pa ang nagiging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa. Ang sitwasyon na yan, Tito Makoy, ang dahilan kung bakit ang pakiramdam ni Timo, wala siyang puwang sa lugar ng magkabilang panig. Wala siyang kakampi, wala siyang pamilya, wala siyang tahanang mauuwian. At dahil nga sa hindi na kami iba sa isa't isa ni Timo, nung pag-uusap namin, Tito Makoy, na iyon, nagmungkahi ako sa kanya na baka gusto niyang pumunta dito sa Laguna, dito maghanap ng trabaho at tumuloy na rin sa aking tinutuluyang bahay. Alam mo, Tito Makoy, ang pumasok sa isip ko, yung pagtawag na iyon ni Timo sa akin sa Messenger, ay para humingi ng ibang opinyon at siyempre maglabas na rin ng kanyang mga hinaing. Kaya pinakinggan niya ang aking mungkahi, lumuwas siya dito sa Laguna at sa bahay ko siya tumuloy. Pagdating ni Timo dito sa Laguna, hindi naging mahirap ang kanyang paghahanap ng trabaho. Kasi Tito Makoy, yung security agency niya noon sa lungsod namin sa lalawigan, mayroong branch office dito sa Laguna at malapit lang sa aking bahay na tinitirhan. Nag-apply muli rito si Timo at natanggap siyang muli bilang isang security guard. Sa ngayon, Tito Makoy, magkasama kami ni Timo sa isang bahay. Magkaibigan. Ano po ba ang pwede kong itawag sa relasyon namin ngayon? Romantic friendship? O kaya ano ang di ko alam, Tito Makoy, kung papaano ko ilalarawan ang aming ugnayan. Kasi magkaibigan kami, ngunit merong romantikong namamagitan sa aming dalawa. At sa aming pagsasama, Tito Makoy, hinikayat ko rin itong si Timong mag-aral ng college. Total ngayon, marami na ang off-campus education na pwede niyang kunin para makapag-aral at makapagpatuloy sa college.
Ang nakakatuwa Tito Makoy, sinunod niya ang aking payo. Nag-aral nga siya, paunti-unti at dahan-dahan, at alam niyo po sa ngayon, nasa huling taon na siya ng kanyang kinukuhang kursong management. Kasama ako ni Timo na natutuwa sa pangyayari ngayon sa kanyang buhay. At sa aming pagsasama Tito Makoy sa isang bubong, kung nagbabakasyon ako sa probinsya namin, palaging magkasabay kami ni Timong nagbabakasyon. Umuuwi ako sa bahay namin, siya naman doon umuuwi sa pamilyang umampun sa kanya. Kasi kahit papaano Tito Makoy magpahanggang ngayon, maganda naman ang relasyon niya sa kanyang pamilyang nakagisnan. Maganda raw ang pagtrato sa kanya, yun nga lang, hindi na siya pinag-aral pa ng college. At alam niyo po Tito Makoy, sa sitwasyon naming ito ngayon, hindi ko talaga maipagkakailang masayang masaya ako sa katayuan namin at ugnayan naming dalawa ni Timo. Ito Tito Makoy ang tatawagin kong temporarily forever na relasyon. Temporarily forever lang Tito Makoy kasi alam nyo na po, nandyan pa rin ang posibilidad na muling magsanga ang landas naming dalawa sa darating na panahon. Baka pareho namin isang araw na lang maisip na magdesisyon na bumuo ng kanya-kanyang pamilya. O kaya kung ano pa man ang maisip namin sa darating na araw. Basta nariyan palagi Tito Makoy ang posibilidad na magsanga ang landas naming dalawa. Ngunit dumating man ang araw na iyon, masaya akong iisipin na kahit papaano Tito Makoy, naging bahagi ako ng magandang takbo ng buhay ni Timo. Lalong-lalo na Tito Makoy kung makita ko nang nakapagtapos na siya ng kursong kinukuha niya online. Magkaroon ng ibang trabaho at maging matagumpay sa anumang karirang gusto niyang pasukin. Alam mo Tito Makoy, masarap sa pakiramdam ang maging bahagi ka ng pagbabago ng buhay ng iba. Kagaya ng buhay ni Timo. Bagamat aaminin kong kakaunti lang naman ang aking naiambag sa magandang takbo ng kanyang buhay kasi siya pa rin naman ang nagdadala ng kanyang buhay. Ngunit hindi ko rin naisasantabi ang kahit papaano naging maganda akong impluensya sa kanya. Si Timo Tito Makoy mabait na tao. Ni wala akong reklamo sa aming pagsasama sa isang bubong. Nagtutulungan kami sa lahat ng mga pangangailangan namin araw-araw. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po kahit na ganito lang ito kasimple, piliin nyo at ibahagi sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig at lubos na gumagalang, Junel. Maraming salamat Junel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo tama ka yung sinabi mo na masarap sa pakiramdam yung makita mong naging bahagi ka, naging parte ka ng pagbabago ng buhay ng ibang tao. Ikaw ang nagpalakas ng loob, ikaw ang kumumbinsi sa kanyang magpatuloy sa college at ngayon malapit na rin siyang magtapos. Masarap talaga sa pakiramdam ang maging bahagi ka ng pagbabago ng buhay ng iba. Alam mo kahit nagaano man yan kakaliit ang naiambag mo basta naging bahagi ng pagbabago ng buhay ng ibang tao, masaya talaga at masarap sa pakiramdam. Ang kunting ipinagtataka ko lang talaga dito sa umampun kay Timo kasi yung sabi mo may kaya naman, may mga sasakyan, malaki at magara ang bahay. Bakit kaya hindi pinagpatuloy sa college, hindi pinag-aral ng college itong si Timo gayong kayang-kaya naman nila? Alam nyo kung ako ang tatanungin nyo para doon sa mga sa kaso ng pag-aampon ng bata, kung aampon tayo ng bata, kinukuha rin natin, binabalikat natin ang lahat na responsibilidad sa bata. Yung maibigay mo ang kanyang mga pangangailangan, mabigyan siya ng magandang kinabukasan rin, mapaganda ang kanyang kalagayan. Kaya maging ang pag-aaral, kung kaya naman nating pag-aralin sa college, kahit ba ampun lang yan, pag-aralin natin ang college kasi malay natin sa darating na araw kahit na ampun lang yan, tatanawin ng utang na loob ang ginawa natin sa kanila. Babalik at babalik yan, pipilitin niyang makabawi at magbayad sa pagkakautang, sa buhay na pagkakautang niya sa atin.
Kaya nagtataka talaga ako dito sa umampun kay Timo kung bakit hindi siya pinag-aral ng college. Nakikita ko tuloy na parang naroon pa rin yung ano bang tawag dyan, stigma o diskriminasyon na yung mga tunay na anak pinag-aral tapos si Timo dahil ampun lang hindi na pinag-aral ng college. Ganoon pa man kahit na papaano, pasalamat pa rin tayo at pasalamat nga rin si Timo dahil sa meron siyang bahay na inuuwian, merong kumupkup sa kanyang pamilya. At sa kabilang banda, mas maigi na rin yan na makakapagtapos si Timo, magiging professional sa kanyang pagsusumikap na. At kung baga nga, maganda pa rin ang relasyon ni Timo sa pamilyang kumupkup sa kanya. Isang magandang bagay pa rin yan. Ngunit ang kabuuan, kung ako ang tatanungin nyo, sasabihin ko sa inyo na kung mag-aampun kayo ng isang bata, kayo na ang makakagis ng magulang, ibigay natin, ibigay nyo ang kinakailangang maibigay sa bata. Lahat ng mga pangangailangan, pagmamahal at buong-buong suporta. Sa muli, Junel, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, yung dalawang huling uploads ko, lahat yun, yung isa re-upload at saka yung isa repost. Kaya sinabi ko nga doon sa mga nag-comment doon sa second to the last na ngayon ako magsa-shoutout dito sa original upload na ito. Kaya i-shoutout natin ang ating kasamahan. Unang-una si Teddy Arasola ng Al-Kubar at Dammam, Saudi Arabia. Shoutout sa iyo at sa mga kasamahan mo. At syempre shoutout sa ating kababayan si Ricky alias Top Gun 1968 ng Aloha State of Hawaii, USA. Kung nakikinig rin ngayon si Angel Pasyon, ang iyong kababayan, ang ibig kong sabihin kaparehong lalawigan kasi tayo sa Pilipinas lahat tayo magkababayan. Ang iyong kababayan ang itawag natin muli. Ang iyong kababayan na si Ricky alias Top Gun 1968 sa ano pala siya, ang kanyang lugar sa Ilocos Norte ay Barangay 29, Pasngal, Bacara, Ilocos Norte. Yan ang kanyang address sa Pilipinas. At si Angel Pasyon, Ilocos Norte rin. So magkalapit nga ang inyong lugar. Magkalapit siguro ang inyong lugar. Kala mo naman kung magsalita ako, alam na alam ko yung lugar. Magkalapit, alam nila magkalapit ang lugar nilang dalawa. Kaya sa muli, shout out sa iyo Ricky alias Top Gun 1968 at sa muli, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. At ganoon din si Angel Pasyon, ito yung kababayan mo, alam mo na kung nasaan ang lugar. Maganda yan kahit papaano magkita kayo. Magkita bilang isa sa mga kasamahan natin dito sa ating channel. Gusto ko ring i-shout out ang ating bagong member ng ating samahan ng ating pamilya, si Amy Davis 955. Yan ang kanyang handle name. Siguro ito rin ang kanyang pangalan at apelyido. Ang comment niya kasi doon sa ang lihim namin ni Tito Basti, ang sabi dito ni Amy, I'm new to your channel, Amy Davis, California, USA. So magandang araw, magandang gabi sa ating mga kababayan dyan sa California. And Amy Davis, welcome to our channel and thank you so much for being with us. Yan ang ating bagong kasamahan from California. At si Norma Kidilig naman, ang sabi niya sa akin, tama raw yung pagbigkas ko ng kanyang apelyido, Norma Kidilig. At gusto ko rin i-shout out ang ating kapatid na si Serge Moreno ng San Pablo, Laguna. O Serge, itong letter sender natin nakatira dyan sa Laguna. Hindi ko nga lang pwedeng sabihin kung saan dyan sa Laguna, basta dyan sa Laguna. Sa muli, Serge Moreno, salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. At syempre ang ating kababayan sa United Arab Emirates sa Dubai, si Adon Adon Vlogs, shout out sa iyo Adon Adon at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, ang aking babanggitin ay ang Team A. Ito yung dating team ni Faustino Fabro. Sino kaya ang susunod kay Faustino Fabro at Edilon Nadoa? Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison,
Jason Hanson, Julius Espiritu, si Neil R., Sam Barreto at Ramon Sarmiento. Doon po sa mga ngayon palang nakikinig dito sa ating kwentuhan, ang mga binanggit kong pangalan, naghahanap yan ng forever. Lahat sila nagnanais na sumunod sa yapak ni Faustino Fabro at Idilon Nadoa. Sa muli mga kaibigan, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana sumainyo ang lahat na biyaya galing sa itaas.